Hello everyone, welcome back to our channel. For today's video, pag-uusapan naman natin ng narration, description, tsaka definition patterns in writing. So, let's go! Yun, narration. Simple lang narration. Narration tells a story. Magkukwento ka lang. Okay? It relates an incident or a series of events that leads to a conclusion or ending. So, marami kang sasabihing mga insidente or mga pangyayari, tapos nagli-lead yon sa kung ano ba talagang punto mo. Okay? Nagli-lead siya sa isang conclusion. Kung ano ba talagang mensahe mong gustong iparating sa mga reader. So, yun yung ending ng kwento. Kaya ka magtatagpi-tagpi ng mga pangyayari para dun sa ending na yon. Okay? It tells the readers when, where, and what happened. So, kung saan, kung kailan, at kung anong nangyari. Yun yung mga isusulat mo sa narration. A narrative paragraph contains action verbs. So, yung mga action verbs daw, yun yung mga example, jump, run, walk, yun yung mga action verb. At hindi lang yun, dapat meron, importanteng merong mga transition words. Okay? Yung mga transition words, yun yung nagsasabi sa mga reader kung aling event ang nauna. Okay? Kasi marami kang mga event or mga insidente, mga pangyayari na sasabihin o isusulat, di ba? Tapos importante, dapat ma-organize mo sila. One way of organizing them is using transition words. So, example sa mga transition words, yung first, second, third, diba? After, next, then, eventually, meanwhile. Importante yan kasi kapag nagkikwento ka, diba? Importanteng malaman ng readers kung alin pangyayari yung nauna or anong nangyayari habang nangyayari yung sinasabi mo or sinusulat mo or anong nangyayari pagkatapos at bago yung isang insidente na sinulat mo. Gets? Basta yung pagkaka-arrange ng mga incident, yung mga pangyayari, malalaman ng readers mo nang dahil sa mga transition words. So, merong example. Ito, flash ko sa inyo yung example. So, yun. The narrative paragraph, yun yung isang example ng narrative paragraph. Okay, yung narrative paragraph, it tells a story in the first person. So, first person, kaya nga I was walking on my way home kasi first person siya. Tapos, it shows a sequence of events. Sequence, yung pagkakasunod-sunod ng events. Yung mga events na yon kinonekta gamit ang mga transition words gaya ng then, suddenly, finally, momentarily, and the next day. So, dahil sa mga transition words na yon, madaling maintindihan ng mga readers kung ano yung pagkakasunod-sunod ng mga events. So, yung mga action verbs naman na ginamit, ito yung was walking, ran, and fell are used to indicate movement. So, if you could notice, no, yung mga ginamit niya dito is mga past tense. Past tense ng mga verbs kasi nangyari na. Eh, kapag nagkikwenta ka ng isang event na nangyari na noon, so past tense yung gagamitin mo. Description. Yung description nagbibigay impormasyon kung tungkol sa isang tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari o isang sitwasyon. Okay? Ano yung itsura, ano yung meron sa kanya, yun yung susulat mo sa description, i-describe mo sila. So, it appeals to the reader's senses. So, ibig sabihin, dahil sa mga words na gagamitin mo, dahil sa mga descriptive words na gagamitin mo, na-imagine nila kung anong itsura, kung anong amoy, kung anong lasa, kung anong feeling, di ba? May imagine ng mga reader yun. So, yung mga reader, papasok sa mundo, o hindi kamunduhan na, mundo ng writer. Depende sa kung paano nakikita ng writer, kung ano yung impression ng writer tungkol sa isang bagay o tao, yun yung sinasabi niya, yun yung pinaparating niya sa kanyang mga reader. Yun yung dinidescribe niya. It makes the reader see, hear, taste, smell, or feel the object using only descriptive words. So, using only description pattern of development. A descriptive paragraph has concrete and specific details. Importante yan. Bakit? Para mas maayos nilang ma-imagine kung ano, kunwari ang isang tao. Okay? Kailangan konkreto yung pagdi-describe mo. Okay? Para maayos nila, madali lang maintindihan kung anong itsura, kung anong ugali, ano yung mga mannerism, you know. So, yun yung mga specific details which are carefully chosen by a writer para makapagpinta ang writer ng picture
sa isip ni reader. So, meron tayong dito yung example. By the way, ang descriptive paragraph, dalawa yan na subjective tsaka objective. Ibig sabihin, pag subjective, yun yung description ng isang tao base sa kanyang impression. So, pwedeng magkaiba ang description ng isang tao sa isa pang tao. Kumpara sa objective, yun yung pangkalahatan, nag-a-agree ang lahat ng tao. Kung sinabing objective, hindi sila pwedeng magtalo. So, kunwari, merong dalawang tao, merong isang cake, pag sinabing subjective description, pwedeng sabihin ng isa na masarap ang cake, pero pwede namang sabihin ng isa na hindi masarap ang cake. Yun yung subjective kasi sa kanya, yun yung opinion na, opinion ng isang tao, opinion ng dalawang tao. Sa objective naman, pwedeng sabihin nila na merong isang cake dyan. Isang cake. So, yun yung objective, yun yung katotohanan. Diba? Hindi pwedeng mag-disagree yung isang tao, sabihin niya dalawa yung cake, hindi naman talaga dalawa yung cake kasi isa lang. So, objective description, objective na tawag dito. Yeah, objective. So, hindi mag-agree sila kasi yun naman talaga. Parang CCTV. Kung ano nakita ng CCTV, kung anong nakita, kung anong na-record sa video, yun na yun, so objective. So, subjective naman, depende kung paano mo i-analyze yung isang bagay. Okay, meron tayong example dito about sa tarsier. So, flash ko na lang. So, yun. Ito yung isang example ng objective na description. Okay. Objective yan. Paano magiging subjective yan? Kung pag nilagay mo dito na masarap yan pag niluto, yun yung subjective. Kasi hindi naman talaga siguro mag-a-agree na masarap siyang kainin. Isa pa, bawal yung kainin. Hindi ko alam kung anong lasa niyan. Kung pwede ba talaga yan pasok sa katawan natin. So, yun. Yun yung example na to. Ito yung objective. So, explanation, a descriptive paragraph tells the unique features and characteristics of a tarsier. So, gamit ang concrete tsaka specific details. Dahil sa mga details na yon, nai-imagine ng reader kung ano ba talagang itsura ng tarsier. Kunwari, hindi pa siya nakakita ng tarsier. Diba? Dahil sa mga descriptive words gaya ng soft grayish fur, may imagine niya. Makakapag-paint siya ng picture sa isip niya kung ano ba yung itsura ng tarsier. So, the description creates a picture of what a tarsier looks like as well as how it lives and moves. So, hindi lang itsura ng isang tao, hindi lang itsura ng isang bagay yung isusulat mo sa descriptive description pattern. Okay? Susulat mo rin dito kung anong ugali niya, diba? Paano siya gumalaw, ganon. So, yun yung sa description. Definition naman, yun yung nag-i-explain ng isang concept, terminology, o di kaya subject. Yung main purpose nito is para sabihin kung ano ang isang bagay. So, meron tong tatlong parts to eh. Una, yung unang part, term, concept, or subject to be defined. Okay? Ikalawa, yung general class kung saan siya belong. At ikatlo, yung mga characteristics na magdi-differentiate o magse-separate sa kanya dun sa mga kasama niya sa general class. Kunwari, pinaka-simpleng example. A dog is an animal that barks. So, yung subject natin dito, yung term natin dito to be defined is dog. Next is general class. General class. So, syempre, an animal, yun yung general class, maraming mga animals. So, kailangan nating mag-isip ng isang characteristics na magse-separate sa kanya dun sa mga kasama niya sa class. So, yun yung that barks. Yun yung tatlong parts. So, meron dito yung example about the greenhouse effect. Tignan nyo, basahin nyo yung example. I-pause nyo na lang pag di nyo nabasa ng maayos. So, the greenhouse effect is a natural process. Dun sa first sentence na yun, dalawang parts pa lang ang binanggit. Una, yung subject or concept about greenhouse effect. Ikalawa, yung general class. Yun yung natural process. Now, next, yung mga supporting details, yun naman yung mga characteristics
or any details about the greenhouse effect na magse-separate sa kanya dun sa mga kasama niya sa class, which is the natural process, kasi marami kasi dun eh. So yun, the term greenhouse effects is defined in the paragraph. Tapos it is clearly explained through the details on how the process occurs. Dun yan makikita sa mga supporting details that follows. So yun yung narration, description, definition, ganun lang kadali actually. Simpleng-simple lang. Meron dito mga tips. You can develop your paragraphs in any pattern that suits your writing purpose. Of course, bago ka magsulat, kailangan alam mo kung bakit ka nagsusulat. Pero hindi mo gagawing rason yung kasi ni-require ka ni teacher na magsulat. So mag-isip ka ng iba pang rason na parang hindi ka magiging pilosopo. Use narration to relate an incident or a series of events. Remember to use transition words. Yan. I-emphasize ko na sa inyo kanina kung gaano ka-importante yung mga transition words that indicate time and sequence. Yan. Oras kung saan nangyari, kailan nangyari, at ang pagkakasunod-sunod. Importante yon. Use description to tell what someone or something is like. Remember to use concrete and specific details. Yan. Pinag-usapan natin yung kanina about description. Dahil sa description pattern, malalaman ng isang tao kung yung anong itsura niya, paano ba siya gumalaw, mga ganon. Use definition to explain a concept, term, or subject. Remember to give specific characteristics of what you are defining. So, definition pattern naman, kapag mag-explain ka ng concept, term, or subject, remember the three parts: the term or subject to be defined. Second is the general class, kung saan siya belong. And, of course, the third one is the characteristics na magsa-separate sa kanya dun sa mga kasama niya sa general class. Okay? Well, that's gonna be all for narration, description, definition. Marami pa tayong pag-uusapang mga patterns of development. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag mo rin kalimutang mag-like at share mo rin sa friends mo. And also, you can leave a comment down below sa mga sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat. Our channel is still growing. So, yun. Tapos na. Bye-bye.